Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo ngayon? Tayo po ay magpapatuloy ng pag-aaral sa mga pagkakataon pong ito. At ang topic po natin ngayong araw ay Prejudice and Racism Destroyed. Prejudice and Racism Destroyed. So sa isang dictionary, sa Merriam-Webster Dictionary, ay tiningnan ko yung ilang mga definition ng prejudice at gayon din ng racism. Sabi dito, ang prejudice ay preconceived judgment or opinion, at ang isa pa ay an irrational attitude or hostility directed against an individual, a group, a race, or their supposed characteristics. Ang racism naman, on the other hand, ay the systemic oppression of racial group to the social, economic, and political advantage of another. So, ang prejudice at ang racism ay usong-uso, mga kapatid, mula noon hanggang sa ngayon. Kahit po sa Biblia, makikita po natin ngayon or noon, kahit pa mismo ang mga alagad ng ating Panginoong Diyos ay hindi maiaalis sa kanila yung pagiging prejudice, at meron silang pagpapahalaga sa mga lahi-lahi. At makikita po natin, ang text po natin ngayon ay nasa aklat po ng Galatia chapter 3 verses 27 and 28, na kahit si Pablo mismo ay meron pong mensahe patungkol po sa mga paniniwala doon po sa pagiging prejudice at gayon din po sa racism. Ang sabi po dito ay, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus." So tayo na mga nabautismuhan sa ating Panginoong Hesukristo ay ibinihis ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Pablo, wala nang Hudyo at wala nang Griego. Wala nang malaya at wala nang bilanggo. Wala nang babae o wala nang lalaki, sapagkat tayo ay iisa sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit nasabi ni Pablo ito? Sapagkat kahit nga po sa kanilang kapanahunan ay malaki po ang tinatawag natin na pader sa pagitan ng iba't ibang mga lahi. Meron pong mga racial discrimination, merong mga maling turing sa iba't ibang mga kalahi nila, gayon din po sa mga kababaihan. So makikita po natin dito, sila pong mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay hindi na ganoon ang mga iniisip. At nakikita natin kung paano mag-isip ang ating Panginoong Kristo, ay ganoon na rin tayo, na tayo po ay may pag-iisip sa pagkakapantay-pantay, sapagkat tayo po ay minahal ng ating Panginoong Kristo ng merong pagkakapantay-pantay. Sa devotional sa umagang ito ay meron lang po akong tatlong reflection na iiwan po sa inyo. At ito po yung pinaka-reflection ko sa topic po natin sa umagang ito. Ano po itong tatlong ito? Ang una ay one family by creation and redemption. Pangalawa is no wall of partition. Ang pangatlo is go to all the nation. At ang ilang mga quotations po dito ang aking babasahin na may kinalaman or related sa mga reflection ko pong ito. Katulad nga po dito, ang sabi dito sa una ay, He is the maker of all mankind. All men are of one family by creation, and all are one through redemption. So tayo daw po ay isang pamilya ng ating Panginoong Diyos. Isa lamang family. So marahil ay iba ang turing nyo sa inyong kapamilya, at iba rin ang turing nyo sa hindi nyo kapamilya. May mga pamilya na pangit din ang turing sa isa't isa. Pero kapag narinig natin yung salitang pamilya, ang essence nito ay talagang nandun yung closeness, nandoon yung malapit na relasyon sa isa't isa, nandoon yung pagtutulungan, nandoon yung pag-ibig. So yun talaga yung talagang essence ng tunay na pamilya. Ang sabi ni Ellen White dito, mga kapatid, ang lahat ng tao ay mayroong isang pamilya lamang. Saan daw po? By creation and
also by redemption. By creation, binabalik tayo dito sa panahon na ang ating Panginoon ay lumikha ng tao. Sino po ang unang nilikha niya? Si Adan. At the same time, pangalawa niyang nilikha ang napangasawa ni Adan si Eva. At mula kay Eva at Adan ay dumami ang mga tao. Ang lahat ng lahi na makikita natin dito sa mundo ay galing lamang sa isang tao, si Eva at Adan. Kaya naririnig natin yung mga term minsan ng ilang mga tagapagsalita na sinasabi na ang ating mga unang mga magulang kapag tinutukoy nila si Eva at Adan. Tama naman po no, na tayo ay nanggaling lamang sa iisang tao, si Eva at Adan. Tayo ay isang lahi, kaya kung titingnan po natin, tayo po ay bilang si Eva at Adan ay ating mga magulang, ay tayo ay magkakapatid. Gayon din po mga kapatid, bilang mga Kristiyano at naniniwala tayo sa ating Panginoon ay magkakapatid din po tayo sa pananampalataya. So tayo ay galing sa iisang lahi. Ano man po ang ating lahi ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakaiba-iba dahil po sa kasalanan. Gayon pa man, bilang mga Kristiyano, bilang mga naniniwala sa ating Panginoon, naniniwala tayo na tayo ay nanggaling lamang po sa iisang lahi. At dapat ganun po ang magiging turingan natin sa isa't isa. Ang isang turing ng pagiging pamilya. Sabi po dito, all men are of one family, of by creation, and all are one through redemption. Redemption. Nang tayo po ay nagkasala, sabi ko nga, dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng pagkakaiba-iba. Nagkaroon tayo ng iba't ibang itsura, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga lahi, nagkaroon tayo ng iba't ibang lengguwahe, nagkaroon tayo ng iba't ibang paniniwala, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga gawi. Gayon pa man, nang tayo po ay niligtas ng ating Panginoon, tayo po ay inangkin ng ating Panginoon. Sabi nga po ng awit ay, you are mine once because I made you, once because I vote you. So, dalawang beses. Ito'y nagpapatungkol sa isang bata na nawala yung kanyang bangka. Pagkatapos na mawala yung kanyang bangka, ay nakita niya ito na inanod sa ilog. Nawala kasi ito, inanod sa ilog at nakita niya ito. Nung kanya itong nakita, ay binili niya ito. Nakita niya kasi ito sa tindahan. Kaya sabi ng bata, akin itong bangkang ito. Ang una, kasi ako yung gumawa nito. Pangalawa, ako yung bumili nito. Tayo naman ay nilikha din ng ating Panginoon. Pag-aari tayo ng ating Diyos. Pero nung tayo magkasala, tayo po ay nawaglit. Pero nung tayo nagkasala, ang ating Panginoong si Kristo ay namatay para sa atin. Binali tayo ng halaga ng dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo pa rin ay sa Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. Una ay sapagkat tayo ay kanyang nilikha. Pangalawa, sapagkat tayo ay kanyang tinubos. Kaya tayo po ay iisa po lamang. At dapat ganoon po ang turingan natin sa isa't isa. Sabi nga dito, no distinction on account of nationality, race, or case is recognized by God. Hindi ganun tumingin ang ating Panginoong Diyos, hindi katulad ng pagtingin ng mga taong ngayon, na merong pagkakaiba-iba, merong mga pagitan, merong mga walls, pero ang Panginoon, wala pong ganong paningin ng ating Panginoon. Tayo po'y tinitingnan ng Panginoon ng kanyang mata ng paningin ng isang pag-ibig. Ang ilan sa mga karagdagan pang quotation dito, ang sabi dito, human hearts will love as Christ love. So isa sa pinakamabuting kaparaanan, gaya po ng, balik tayo sa pinaka-example natin na pamilya. Ang pamilya ngayon ay magiging mas matibay kapag merong pagmamahalan. Kaya may kanta ng Love at Home, Love at Home. Ang pag-ibig ang siyang nagbubuklod, ang pag-ibig ang siyang nagkakaisa sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ang pag-ibig ang siyang nagbaban sa atin, nagpapatibay sa atin. Kaya dito mga kapatid, human hearts will love as Christ love. So, ang magiging example natin sa pag-ibig ay gagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba tayo inibig ng ating Panginoong Jesucristo? Nagdidepende po ba siya sa ating kulay? Nagdidepende po ba siya sa ating lingwahe, sa ating itsura, sa ating tangkad, o sa ano pa man? Hindi po ganon.
umibig ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, ang ating puso daw ay umibig gaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po nung bata pa tayo mga kapatid, marahil lang ilan po sa inyo ay natuto ng kantang Jesus Loves the Little Children. Jesus loves the little children, all the children of the world, brown and yellow, black and white, all are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Hindi lamang children, kundi anuman po ang edad, ay mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo, anuman po ang ating kulay. Gayon daw po tayo magmahal din. To love as Christ loves, lifts the mind into a pure, heavenly, unselfish atmosphere. Pangalawa po tayo. Sabi po dito is no wall of partition. So, ito po yung term na ginagamit na usually doon po sa, tulad po nakikita niyo po sa aking likod ay isang pader, no? Kadalasan po, ang mga tahanan ngayon, ang ilan sa mga tahanan, marahil ay mayroong mga pader para magkaroon sila ng exclusiveness. Ang mga pader na ito ay makikita natin na ito po yung pumipigil sa ating mga ugali bilang mga Pilipino, na tayo pong mga Pilipino ay mahilig sa socialization. Kaya minsan mahirap makapag-social kapag sarado yung gate or yung ito ay natatabunan ng mga iba't ibang pader. Kaya makikita po natin dito yung pader na ito minsan ay ang pumipigil po sa atin upang tayo ay makipag-ugnayan sa ibang mga tao. O ang pader na ito ang siyang nagiging dahilan para tayo po ay hindi maging mapagmahal o iba ang turing natin sa hindi natin mga kalahi. Ano po sabi ng ilang quotation po rito? Christ came to demolish every wall of partition, to throw open every compartment of the temple that every soul may have free access to God. So, dinemolish, tinanggal ito ng ating Panginoong Jesucristo, anuman po ang wall of partition na ito, kasi gusto niya na ang bawat isa ay magkaroon ng access, free access sa ating Panginoon. Sabi pa dito, walls of separation have been built up between the whites and the blacks. Meron daw pong mga walls of separation na binubuo sa pagitan ng whites tsaka ng blacks. Alam natin yung sumulat nito na Ellen White ay isang American at alam po niya ang context ng kanila pong pakikipagbaka sa tinatawag nating racial discrimination, black or white. So meron po silang walls of separation or walls of partition. Pero sino po ba ang bumubuo nitong mga pader na ito? Tayo rin mismo, binubuo natin ang pader na ito. Pero hindi ito ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay kanyang gustong i-demolish. Ayaw po niya na ituring natin ang mga tao na kaiba sa atin. Sabi nga po rito, the religion of the Bible recognizes no caste or color. It ignores rank, wealth, worldly honor. So, yan po ang religion ng Biblia. Wala po tayong pinipili. Lahat po tayo ay nagmamahalan. Lahat po tayo ay tama pantay ang turingan natin sa isa't isa. Sabi nga po dito, when the Holy Spirit is poured out, there will be a triumph of humanity over prejudice in seeking the salvation of the souls of human beings. Kung maalala nyo po mga kapatid, yung panahon na si Pedro ay nagkaroon ng pangitain. Kasi nga po ang mga Hudyo ay meron po silang prejudice sa mga Gentiles. Ayaw po nilang makisama sa mga Gentiles. Ang tingin nila ay mga masasama yung mga Gentiles at sila yung mga mabubuti at sila po ay pinili ng ating Panginoong Diyos. Tama naman na sa Old Testament ay pinili sila ng ating Panginoong Diyos. Hindi upang sila lamang yung maligtas, sila lamang yung mabuti ang kalagayan, kundi pinili sila upang sila po ay gamitin sa pagpapalawig ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Pero, na-misinterpret nila yung pagpiling iyon at ano po yung kanilang ginawa. Sila po ay mali ang kanilang turing sa hindi nila kauri, sa hindi nila kapananampalataya, mali ang turing nila sa mga hindi nila kapwa-Hudyo o sa mga tinatawag po natin na mga Gentiles. At dahil doon mga kapatid ay kinakailangan pa ng ating Panginoong Diyos na turuan si Pedro ng isang bagay na talagang dapat
matututo siya ng mas malalim. Kasi nga, alangan po siyang makisama sa mga ibang kalahi. Kaya po ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang pangitain sa kanya. At ang pangitain ito ay yung merong isang malaking kumot na nandoon lahat ng mga hayop na bumababa. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, magpatay ka at kumain. Pero ano po sabi ni Pedro? Panginoon, kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang mga bagay or mga hayop na karumaldumal. Ang sabi ng Panginoon, kung anuman ang nilinis ng Panginoon ay huwag mong ipagpalagay na marumi. At ito po ay nangyari ng 3 beses. At ang sabi po doon sa Acts chapter 10, yun po ang kwento na yon, sa Acts chapter 10 natin makikita. Habang nagbubulay-bulay si Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain iyon, ay mayroong dumating na 2 isinugo ni Cornelio na sa kabilang banda rin ay nagkaroon din ng pangitain tungkol sa pangangaral sa kanila. Ibig sabihin ay merong kahulugan ang pangitaing iyon, may gustong ituro ang ating Panginoon kay Pedro. Na ginamit po niya ang pangitaing iyon. Na ganoon kasi yung prejudice ni Pedro na katulad ng pagkain na ayaw niyang kumain ng anumang bagay na karumaldumal. Ganoon yung tingin niya sa mga tao, karumaldumal sila, madudumi sila. Pero nung habang nag-iisip si Pedro kung anong kahulugan na yon, ay dumating ang isinusugo ni Cornelio. At dahil doon, nakita po niya at napag-connect niya ang mensahe na iyon ang gustong ituro sa kanya ng Panginoon, na huwag niyang ipagpalagay na karumaldumal ang mga taong nilinis ng ating Panginoong Diyos. Silang mga tumanggap sa ating Panginoon. Dahil doon, pumunta si Pedro, nangaral si Pedro, at marami ang mga kaluluwa or ang mga tao na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas at tumanggap sa pananampalataya sa ating Panginoon. At sa kabilang banda sa chapter 11, makikita po natin doon na may ilang mga kapatid sa pananampalataya at Hudyo na sinabihan si Pedro na bakit si Pedro ay nakikikain kasama yung mga hintil o mga maruruming taong ito sa kanilang turing. Pero alam niyo po ba ang sagot ni Pedro? Sinagot sila ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang karanasan mula nung siya ay nagkaroon ng pangitain. Kumbaga, kahit po ang mga alagad ng ating Panginoon sa kapanahunan nila, marahil sa kapanahunan din natin ngayon, ay merong ganoong pag-iisip. Nilalagyan natin ng pader ang ating mga sarili para sa iba. Pero hindi ito ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag daw tayo po ay na-filled or nalagyan ng banal na Espiritu Santo, tayo po mga kapatid, aalisin natin ito, ang ating pagiging prejudice, at sabi dito, in seeking the salvation of the souls of human beings. Ang hahanapin na natin ay kaligtasan ng ating pong mga kaibigan o sino pa man, kahit kaiba po ang ugali o pagkatao po sa atin. Lastly, go to all the nation. So sabi dito, thus Christ sought to teach the disciples the truth that in God's kingdom, there are no territorial lines, no caste, no aristocracy, that they must go to all nations, bearing to them the message of the Savior's love. So ating dadalhin ang pag-ibig o ang mensahe ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga bansa. Wala tayong anumang pong pagtatangi. Kaya makikita po natin dito yung sinasabi ng ilang mga talata nung ang ating Panginoon bago umakyat sa langit, ang sabi po niya sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ang lahat ng nations, at as doon din po sa Revelation chapter 14 verse 6, and this gospel of the kingdom will be preached into all the nation, every kindred, tongue, and people. Lahat ng lahi, ang gospel ng ating Panginoon, ang mabuting balita ay para sa lahat ng lahi. Ano man po ang ating kalagayan. Yun po ang mensahe ng Panginoon, yun po ang gusto ng Panginoon, yun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa last quotation, sabi po dito, the walls of sectarianism and caste and race will fall down when the true missionary spirit enters the hearts of men. Prejudice is melted away by the love of God. So, ganun po ang ating Panginoon. Kung tayo po ay merong pag-ibig ng ating Panginoong Diyos,
ating tutunawin ang ating mga prejudice. Wala na po. Kaya babalik tayo sa atin pong title. Wala na po ang prejudice natin, ang racism, prejudice and racism will be destroyed. So, kaluhulihan mga kapatid, ang aking reflection dito po sa topic natin ngayon. Ang una, one family by creation and redemption. Tayo po isang pamilya lamang by creation and redemption. Wala na pong wall of partition sa ating pong mga mananampalataya. At pangatlo, dahil doon tayo po ay mag-go to all the nation. So magandang umaga po sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po lahat tayo ng ating Panginoon.